Hindi ko na mabaton. Hindi na ko na mabaton. Ang nababa kay papa na niya. Mahal ko kinabay mo. Grabe tanong dito, grabe no. Sama ka. Kritikal ngayon ang kalagayan ng 33 years old na lalaki sa Tundog, Tangalan matapos pagtripang bugbugin ng mga grupo ng kabataan. Ayon sa nanay ng biktima, pumunta raw sa sayawan sa kanilang baryo si Chris noong gabi bago mangyari ang insidente. Biktima. Ma'am, magandang tanghali po. Good afternoon sa inyo, Sir Archie, at the same time sa mga listeners sa nga News TV. Opo. Ma'am, anong lumabas sa inyong investigasyon po? So may kami may Tagalog Tagalog. Meron tayong incident na nangyari nung Saturday but it was reported on Sunday na. Opo. So September 7. So immediately we conducted investigation and we were able to gather luckily sa mga names ng aton mga suspects. Mm-hmm. Opo. So ano daw po ang nangyari, ma'am? On September 6, bali sa isang barangay dito sa Tangalan, may sayawan. So nag-enjoy din itong mga suspects at ang ating victim, but sa pagkatapos ng sayawan, doon na nangyari yung insidente. May nabugbog, tapos medyo hindi maganda yung sitwasyon. Yung victim natin is na-transfer sa Iloilo. At this moment, nandun pa rin siya admitted. Sa investigasyon ninyo, paano siya nabugbog at ilang mga tao ang sangkot po dito sa incident na ito po? So yung motibo ng insidente na ito is parang napagtripan lang siya. Actually, magka-isang lugar lang din sila at magkakilala din. So, yun nga, we are investigating deeper kung bakit nagawa ito ng mga suspects sa kanya. So, meron tayong tatlong major ages na mga suspects at isang CICL. So, mga minor pala ang mga gumawa. Ang itong biktima, ma'am, minor din po ba ito? No, yung victim natin is 33 years old. Kababayan din ng mga suspects. So, for now, hindi muna natin ma-divulge yung mga pangalan ng mga suspects because ginagawa pa namin yung kaso. Maybe later, pag ma-file na namin, actually we are planning to file the case on Monday. We are just waiting for the study of the DSWD na makapag-issue sila ng study of discernment. Sa isa sa mga suspitsado natin. Ano yung mga ginamit ng mga suspect? Talagang baka may mga ginamit ng mga matigas pang bagay na nag-result dyan sa grabe-grabe yung biktima raw po ngayon? Yes, no, we are establishing na may ginamit talaga na hard object. Kasi kung titingnan mo yung critical yung kondisyon ng biktima natin. Nabasa din natin yung mga initial na diagnosis na may mga, pati yung mga ribs parang naapektuhan. So may din siya, blood clot din sa brain. So we are praying talaga na makasurvive din itong ating biktima para din may salaysay niya kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Totoo ba, ma'am, na kinaumagahan pa nalaman ng pamilya na ito ay nabugbog dahil akala lang nila nagsusuka raw itong biktima at nilalagnat na kinaumagahan, so hindi raw nila alam na nabugbog daw po? Yes, based doon sa statement din ng mother, no, na siya talaga yung unang nakadiscover doon sa anak niya. Mga afternoon na ng the following day, pumunta siya sa bahay ng anak niya kasi adjacent lang naman to check kung bakit hindi pa nakalabas na anong oras na.
So, she was surprised na nakita niya doon sa bahay ang biktima natin na nakahandusay na, wala ng malay. So, immediately, she called for help sa mga neighbors. At the same time, nag-responde din yung mga MDRRMO. Immediately, the victim was being brought sa isang hospital natin sa Kalibo, and it was decided na i-transfer sa Iloilo for further medical attention. Opo. So, may mga pasa itong na nakita ng pasa. So, based sa salaysay din ng ating mother ng victim, so visible talaga yung mga pasa ng anak niya. So, doon talaga na worry sila kasi makikita mo talaga na may pasa sa mata at the same time may pasa sa katawan. So, sabi niyo po kanina, napag-tripan lang. So, paano pong napag-tripan? Ano pong ibig sabihin? So, base din sa investigasyon natin, yung victim and suspects magkakilala din. So, medyo yung victim natin dito is lasing. We are establishing also na yung mga suspects, ganun din. Kasi galing sila sa may sayawan. So, isa talaga sa mga nakikita natin is wala naman silang pinag-awayan dito. Wala naman silang old grudge na sa isang lugar nila or may mga tema-tema, wala din. So parang immediate lang talaga na nangyari yung yung kaso. Nangyari ito ma'am sa labas ng sayawan po. After na ng sayawan ng doon. Yes, nangyari ito sa labas na ng sayawan. Pero yung sayawan, na-stop siya 12 midnight. So, pagtaas ng 12 midnight, doon na nangyari yung krimen, yung case. Lagpas 12 midnight, doon mismo sa loob pa rin po ba? Sa labas na. Sa labas na. Wala pong nakapansin agad? Meron din tayong mga witnesses. So, actually, nakunan na din natin ng mga pahayag para maisuporta natin if ma-file na natin yung kaso. Pero bakit po kaya hindi na-report kaagad sa inyo? It was the instinct of the mother and the family to give attention una dun sa sitwasyon ng ating biktima. So immediately nung pagka-discover nila, pumunta din sila dito and immediately din nag-react din yung mga kapulisan na mag-conduct ng investigation. And during the conduct of investigation, together with the family, nakuha natin yung mga pangalan ng mga persons of interest. And it turned out na naging suspect sila. It was confirmed sa isa sa mga witnesses. Yes. Oo, yung ibig ko pong sabihin, bakit yung mga witnesses kung nakita nila that time, hindi po sila nag-report sa police? Nag-report sila. Siguro doon din sa kanila is naantay nila muna yung kondisyon. Pero the following day kasi, doon din ng araw na yon na-i-report din nila. So late pa rin. Na late sila. Pati barangay hindi na kapag-report sa Nag-report. Actually, nag-report nung gabi sila. po, nung madaling araw? Yes, or the yung next information is may parang nagkagulo. Pero nag-respond din naman yung kapulisan natin. So, pagdating ninyo sa area, hindi na ninyo naabutan po itong biktima? Wala lang naabutan yung mga kapulisan. Actually, yung naabutan, yung pinuntahan nila is yung nagkagulo sa sayawan. Pero ito yung incident na ito is tapos na. Tapos na. So, yung mga tao nakauwi na. Tapos tong sabi mo kanina ma'am, yung bahay ng biktima at yung bahay ng mother niya mag-separate sila ma'am? Yes, Kaya separate. hindi nakita agad ng mother niya na pag-uwi siguro nitong biktima, hindi niya nakita agad na may mga pasa siya. Yes, late na nalaman. Bali yung instinct ng mother Opo. Yung instinct ng mother, hindi niya binibisita yung anak niya. Hindi niya ito binibisita kasi inaantay niya na lumalabas at pumupunta lang sa kanila. But on that time, siya talaga yung pumunta. Kasi parang iba daw yung pakiramdam niya.
So it was the time that she discovered na ganun na nga yung sitwasyon ng anak niya. Ilang taon po yung victim? So 33 years old yung biktima natin, may asawa, tatrabaho bilang isang farmer sa kanilang lupain din. Oo. Tapos yung mga suspect, sabi niyo tatlo yung suspect, bilang yung menor de edad. So, sasampahan po ng kaso itong dalawa. Lahat sila, lahat sila isasampahan natin ng kaso. May discernment. Ilang So taon po we yung are just waiting for the discernment na ma-issue ng ating DSWD para ma-file na natin yung case natin. Actually, yun lang talaga yung hinihintay natin. At we are hoping that on Monday or next week, para maipa-file na natin yung case. May mga record sa barangay itong mga suspect? Sa pagkakaalam ko, yung dalawa meron. Ano pong posibleng kaso? So, we are preparing a case of frustrated homicide. So, ito yung kaso natin na nai-prepare. Totoo ba ma'am na comatose daw yung biktima after na dumaan sa mga surgery dahil nga may blood clot, tapos ngayon medyo unresponsive. Hindi siya nag-response? So, hindi pa ako makapagbigay ng specific na diagnosis, no, since yung nire-report lang din namin sa amin is he is in a critical condition. Ayon sa salaysay ng isang witness, matapos raw ang sayawan dito sa kanilang sitio, ay pumunta sila dito sa isang tindahan at nagpatuloy ang kanilang pag-iinuman. Mga dakong 3:00 na raw ng umaga o madaling araw ay nangyari yung pambubugbog. Sa pagbisita ng news team sa pinangyarihan ng insidente, nakausap namin ang isa sa mga nakasaksi. Nakita raw nito ang mga suspect at isa nga sa mga ito ay nakasuot pa raw ng pizzacorno. Ayon kay Barangay Kagawad, sangkot raw sa pagnanakaw ang ilan sa mga suspect sa kanilang baryo. Ang nag-iisang anak ng biktima ay emosyonal ng aming nakausap kasama ang kanyang lola. Sana raw ay makulong ang mga taong gumawa nito sa kanyang papa. Hindi ko na mabaton. Hindi na ko na mabaton ang iba kay papa namin. Mahal ko mo. Grabe ito na nito, grabe. Sa makaulit. Anak, isang ba na nga si papa na nga, pama na maglaban ka pa para mahatagan ka man at hostisya pa, para madakop man ang nag-ubra sa imo. Kaya man ako pakimo gahulat para mamingwit man sa punong sang tilapia, kag maligo po man sa may punong man sa tangki baga, sa punong ng bunana. Magbike-bike man ang magagalaw kita. Pero binanawarang-warang sana ng araw. Sa murang edad ng batang ito ay naisip niya na yung mga sinabi niya kay papa niya na magpakatatag at may anak siyang naghihintay sa kanyang pagbabalik. At iniisip ng bata na pagbalik raw ay magkakasama raw sila ng kanyang ama na mamimingwit ulit. Ayon sa lola ng bata ay nakatakda silang bumisita sa Iloilo City kung saan naka-confine itong biktima. Kaya mas minabuti natin na bigyan sila ng pamasahe papunta sa Iloilo. Ito ay sponsor ni Mama Padilla, Olivia. Samantala, nangako naman si Police Captain Munyen de Joseph na bibigyan nila ng hustisya ang biktima at mananagot ang mga suspect. Mula dito sa Tangalan Police Station, ako si Kapobring Archie Lario kasama sina Ate Presi at Kuya Arnel.